At tayo po mga minamahal ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Ito po mga minamahal ay ang pakikinig ng banal na salita ng Diyos. At akin pong inaanyayahan ng lahat na tayo po mga minamahal ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ito po ay dadalhin ng ating beloved preacher Mark Nowal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, Brother Hill Gomez, sa pinagpalang pagpaliwanag sa pagbibigay. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, na mabanal naming pinakamamahal na Jesus, kami po'y lubos-labis nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kagandahang loob sa amin, magpakailan-kailan pa man, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa naunang yugto ng iyong banal na gawain na iyo pong nalangisan, mahal na Panginoon, na kami iyong sinamahan, ibinuhos mo yung napakatamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, nagbigay galak, kapayapaan sa aming mga puso't kaisipan. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, buksan mo aming puso't pangunawa, may Panginoon. Ikaw po maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labig, dasaga ng akin, wala po kong alam, wala akong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon Jesus. At sa ulat dalangin na minamagin ka, mahal na Pastor with Estrada Almeida, sama-sama namin sinasaway ng mga urihan ng gawa ng kayang beliefs and doubts. Cast out in the name of Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Makaupo po tayo mga minamahal. Amen. At bago po ako magpatuloy, nais ko muna po magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, walang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Praise the Lord. Ang Diyos na pinagbubuklan ng lahat ng mga pagpapala. Praise God. At tayo po nagpapabot ng doble paggala, respeto sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy po nating inaalala mga gintong turot aral na ating minamahal, ginagalang mahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. At pagpapabot din po ng pagbati at respeto sa beloved children to the whole Almeida family. At tayo rin po'y bumabati ng isang mapagpalang umaga sa ating mga live webcast viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Praise the Lord. Good morning po sa inyo dito sa dako ng Pilipinas. At sa ating po mga beloved workers, beloved preachers, sa ating beloved ordained preachers, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. At sa inyo po, mga minamahal naming kapatiran, mainit naglilingkod sa ating mahal na Jesus, isang mapagpalang umaga po. Everybody say, praise the Lord! Praise God. Dapat po, mga minamahal, tayo ay gising pa. Amen? Dahil ito po yung pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Halos maiksi na po yung oras natin, mga minamahal. Amen? Kaya inihingi ko po ang inyong attention. Praise the Lord. Ang ating pong pag-aralan, sa umagang ito, mga minamahal, ating pong pinamagatang How to Face Life's Battle. How to Face Life's Battle, o sa Tagalog, paano harapin ang mga hamon sa buhay. Mga minamahal, ano ba yung mga hamon sa buhay? Yan po yung lahat ng uri ng mga pagsubok. Yan po yung lahat ng uri ng mga problema. Kaya ang tanong, mga minamahal, madali bang harapin ito? Hindi po. Bakit? Kaya nga marami pong mga tao sa iba't ibang dako ng mundo, mga minamahal, nang hindi nila kinaya ang kanilang mga problema at pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, yung iba, kanila pong tinapos yung kanilang sariling buhay. Kaya hindi po madali harapin ang mga hamon sa buhay. Everybody say amen. Kaya kailangan natin ang mahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga minamahal, ang ating key verse, ikalawang mga taga-Koronika, Kapitulo 21 hanggang 4 po. Kindly. Dito po sa aklat ng ikalawang Koronika, Kapitulo 20, ang talata po ay 1 hanggang talatang 4. At nangyari, pagkatapos nito, na ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Amon at pati ng iba sa mga Amonita ay naparoon laban kay Josaphat upang makipagbaka, na magkagayunag si Paroon ang iba na nagsisipagsaysay kay Josaphat, na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dako roon ng dagat, na mula sa Syria. At narito, sila'y nanga sa Hasason Tamar na siyang Engedi. At si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon at si nagtanyag ng ayuno ng buong Huda. At ang Huda ay nagpipisan upang huminging tulong sa Panginoon sa makatuwid bagay mula sa lahat ng bayan ng Huda
ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. God bless you po for the reading of the Holy Word. Mga minamahal, may lubhang napakaraking hukbo po. Noong panahon po ni King Jehoshaphat, na siya po ang nakaluklok na hari ng Huda, mga minamahal, noong panahon po niya, may isang malaking hukbo, mga minamahal, na gusto silang sakupin. Na gusto silang pakidigmaan, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, humaharap po sila, mga minamahal, yung buong bayan ng Huda, humaharap sila sa isang napakalaking hamon sa buhay. Kaya mga minamahal, ating mapag-aaralan po, paano ba nila ito hinarap? Paano nila ito napagtagumpayan? Dahil ito po kasi mga minamahal ay ganoon din sa ating panahon ngayon. Wala pong pinag-iba ito mga minamahal. Ayaw kasi ng mahal na Panginoon mga minamahal na yung kanyang mga anak ay nagugulumihanan sa tuwing tayo po ay may mga hinaharap na pagsubok. Everybody say Amen. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin mga minamahal ay mapayapang buhay kahit po sa gitna ng mga kaguluhan. Yan po yung pangako ng Diyos. Ngunit, hindi naman po sinabi ng Diyos, mga minamahal, na tayo ay hindi dadaan sa mga pagsubok. Everybody say Amen. Hindi porke tayo po, mga minamahal, ay mga Kristiyano na tayo ay tunay na anak ng Diyos, ay exempted tayo sa mga pagsubok. Kung ating mapag-aaralan ng Biblia, mga minamahal, in fact, mga minamahal, sa Biblia, ang sabi, marami pong kapighatian ang mga matuwid. Everybody say Amen. Ibig sabihin pala mga minamahal, pag marami tayong pagsubok, habang tayo ay naglilingkod, matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga hindi po tayo exempted, mga minamahal. Ngunit ang sabi rin ng Biblia, mga minamahal, sa lahat ng kapighatian na matuwid, ito po ay inililigtas ng mahal na Panginoon. Yun yung kagandahan doon, mga minamahal. Ang matuwid, ang Kristiyanong naglilingkod sa mahal na Panginoon, maraming kapighatian, subalit ang sabi ng Biblia, sa lahat ng ito ay iniligtas tayo ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa mga talatang ating nabasa, mga minamahal, si Jehoshaphat na hari ng Huda ay humarap sa malaking hamon ng kanyang buhay. Ito yung pinakamabigat na pagsubok na kanilang pinagdaanan bilang hari, mga minamahal. Na sila po ay sasakupin ng napakalaking hukbo. Halos, mga minamahal, doble ng bilang ng kanyang mga sundalo yung darating na kalaban, mga minamahal. Kaya nariyan po talagang sila po ay natakot, mga minamahal ko. Sila po ay nag-alala. So mga minamahal, ano ba ang dapat gawin ng isang mananampalataya, mga minamahal? Kung tayo po, mga minamahal, ay bigla ang may kinahaharap na pagsubok. Pag sinabing pagsubok, lahat ng uri ng problema yan. Lahat ng mga kalagayan o sitwasyon na nagpapabigat sa puso natin. Mga dahilan na nagiging malungkot tayo, yan yung mga hamon sa buhay. So ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya, mga minamahal? Na kapag ito ay kanyang kinangaharap, mga minamahal ko, unang-una dapat hindi po tayo magpapanik. Everybody say Amen. Hindi dapat ang Kristiyano nag-aalala agad o nagugulumihanan. Dahil kapag tayo po, mga minamahal, ay binalot o tayo po ay nag-alala, mga minamahal, yung takot ang naghari sa ating mga puso, ang mangyayari niyan, magkakamali po tayo ng ating desisyon. Everybody say Amen. At hindi rin po tayo, mga minamahal, basta-basta hihingi ng advice sa kung kani-kanino lamang. Hihingi ka ng payo, mga minamahal, doon sa mga tao espiritual. Kasi kapag may problema ka, halimbawa, may biglang dumating na problema sa iyo, nataranta ka, naglumihanan ka, natakot ka kaagad, tawag ka kaagad sa kaibigan mo, hindi naman Kristiyano, mga minamahal. Tawag ka agad sa kamag-anak mo, hindi naman Kristiyano. Baka ang maipayo pa sa iyo, mga minamahal, ay lalong ikapahamak mo at magkamali ka ng desisyon. Kaya unang-unang gagawin ng isang mananampalataya, kapag mayroong problema o pagsubok na kinangaharap, mga minamahal, unang mong gagawin, hahanapin mo muna ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, pagkatapos malaman ni King Jehoshaphat ang balita na may isang malaking hukbo na paparating, mga minamahal, ang kanyang unang-unang ginawa ay hinanap niya ang mahal na Panginoong Jesus. Hindi naman mo hahanapin ang Diyos literal.
Ang ibig sabihin ng Biblia, mga minamahal, hahanapin mo, o mahal na Panginoon, makikipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Everybody say, praise the Lord! At dyan yung pangalawa, dyan ka lalapit, kaya meron tayong mga counseling, mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, dyan yung itinuturo sa atin ng ating beloved parents in the Lord mula nang itinatag ang ating banal na gawain. Na merong counseling, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia sa Aklat ng mga Kawikaan, kapag walang tagapayo, ang bayan ay nasisira, nagkakagulo. Kaya nga mga minamahal, ang unang gagawin ng mananampalataya, kapag siya ay may kinanghaharap na problema o pagsubok, mga minamahal, unang-una hanapin ang Diyos. Pangalawa, lumapit ka sa mga taong espiritual, nang sa ganon, ikaw ay mapayuhan kung ano ang iyong gagawin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si King Jehoshaphat, mga minamahal, ano yung una niyang ginawa? Sabi ng verse 3, hinanap niya yung mahal na Panginoon. Hinanap niya agad ang Diyos, mga minamahal. So ano mga minamahal? Nung kanyang hinanap ang Diyos, mga minamahal ko, inutusan niya rin yung buong bayan ng Huda, mga minamahal, dahil lahat po ay involved, mga minamahal, sa pagdating ng isang malaking hukbong ito. Kaya ano yung pangalawa na kanilang ginawa, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, dito pa rin sa verse 3, mga minamahal, pagkatapos nilang hinanap ang Diyos, yung pangalawang ginawa nila, mga minamahal, sila po ay nag-alay ng ayuno. So ganoon din po yung gagawin natin. Kapag tayo, mga minamahal, ay may problema, may pagsubok, mga minamahal, ano yung una natin gagawin? After natin manalangin, tayo ay mag-aalay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po yung tayo ay magmumukmok sa loob ng ating kwarto. Hindi tayo ay lalayo sa banal na gawain, mga minamahal. Yung ating gagawin, tayo po ay mag-aalay ng ayuno, mga minamahal. Noon pa man, ganyan na yung ginagawa po ng mga naunang mananampalataya. Hanggang sa mga panahon natin na itinuro po sa atin ng ating minamahal at ginagalang mahal na pastor na sa tuwing tayo ay may problema, mabigat na pagsubok, o kahit ano pa man yan, mga minamahal, mag-aalay tayo ng ayuno. Magpa-fasting po tayo. Everybody say, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, napakabisa po ng ayuno. Napakabisa, mga minamahal. Dahil kapag ang isang mananampalataya ay nag-ayuno, mga minamahal, nagawa mo yung pag-aayuno sa tamang pamamaraan. Yung ayunong malinis, mga minamahal, kasi yung iba nagpa-fasting, nagbabrowse ng social media. Dapat malinis na ayuno. Ang kaharap mo, Biblia lang po talaga. Everybody say amen. Kapag nagawa natin, mga minamahal, ang malinis na ayuno, ang sabi ng Biblia, dinodoble nito yung ating mga panalangin. Yung resulta po ng ating mga panalangin, dinodoble ng ayuno ng maraming beses. Miski yung maiiksing panalangin natin, mga minamahal, kapag ang isang mananampalataya ay nag-ayuno, nagkakaroon po ng resulta agad kahit maiiksing panalangin. Bakit? Kapag ang isang mananampalataya nag-ayuno, automatic bumababa ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Everybody say, praise the Lord. Once na isang Kristiyano nakapag-ayuno, mga minamahal, milya-milya po ang tinatalsik ng mga demonyo. Yung mga masasamang espiritu, yung mga pag-atake ng kaaway sa atin, mga minamahal, may gusto, ang kaaway, 24 hours a day, gusto tayong wasakin. Gusto tayong sirain sa ating paglilingkod. Subalit kapag ang isang mananampalataya nakapag-ayuno, mga minamahal, hindi po natutuloy lahat ng mga balak ng kaaway sa ating buhay. Milya-milya ang kanilang inilalayo. Dahil automatic bumababa ang kapangyarihan ng Diyos. Ganyan po makakapangyarihan ang pagfa-fasting. So ano yung ginawa ni King Jehoshaphat? Sila po ay nag-ayuno. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. 2 Chronicles chapter 20, verse 13, kindly po. Dito po sa ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 20, ang talatay 13. At ang buong Huda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak. Amen. God bless you po. Tignan po natin dito sa talatang ating nabasa, mga minamahal. Kapag po pala tayo ay may pagsubok, may problema, at mayroon tayong mga loved ones na mananampalataya din, mga minamahal ko, dapat pala katuwang mo sila mag-ayuno. Hindi mo pala pwedeng solohin. Everybody say amen.
Sabi dito, malinaw, mga minamahal, at ang buong Huda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak. Ibig sabihin, mga minamahal, mas makapangyarihan pala kung ang buong pamilya ay nakikiisa sa pag-aayuno, kung kayo ay merong kinakaharap na matinding pagsubok. Everybody say, praise the Lord! Meron po tayong kilala ngayon, mga minamahal. Hindi na natin banggitin ang pangalan nila. Sila ay may matinding pagsubok sa mga oras na ito. Kaya nakikita natin sila ngayon, sila narito, buong pamilya narito, nag-aayuno, nagpupuri araw-araw. Kaya nga hindi na magtatagal, ibibigay na ng Diyos ang katugunan sa kanilang mga dalangin. Ganoon din ang ginawa ng bayan ng Huda, mga minamahal. Noong bayan ni King Jehoshaphat, mga minamahal, pati mga bata, humarap sa Panginoon. Dahil mga minamahal, kapag sama-sama kayong nanalangin, sama-sama kayo nag-ayuno sa ating mahal na Panginoon Jesus, grabing kapangyarihan ang ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga kung halimbawa, may asawa ka, may problema kayo, may pinagdadaanan kayo, huwag mo suluhin, kailangan dalawa kayo lumapit sa Diyos. Dalawa kayong mag-aayuno, mga minamahal. Nang sa ganon, mga minamahal, yung ibibigay ng kapangyarihan ng Diyos sa inyo, mga minamahal, ay mas marami. Naalala ko yung patotoo ng ating beloved sister kanina, mga minamahal, na sa kanyang vision, yung for the glory of God, yung kanyang vision, mga minamahal, yung kanyang espada, ay maliit lang. Samantalang yung sa demonyo, laki. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, signs and wonders and miracles narito sa banal na gawain. Pero depende sa mananampalataya kung paano mo, mga minamahal, kung paano mo aangkinin ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano mo kukuhain sa Diyos. Sabi ng mahal Panginoon sa kanya, anak, mag-focus ka. Napakahalaga na kapag tayo po ay nasa loob ng banal na pananambahan, ang ating focus ay sa mahal na Panginoon lamang po. Everybody say amen. Kasi kung nasa loob tayo ng banal na gawain at hindi tayo nakafocus kung ano-ano ang ating iniisip natin ang ating mga bayarin sa bahay, iniisip natin ang mga problema, iniisip natin yung mga dapat nating gawin pagkatapos ng banal na gawain, yung spiritual sword mo, maliit lang, parang tinidor lang pala. Eh, paano ka magwawagi sa kaaway? Kaya nga, napakahalaga ng focus. Ganoon din ang ginawa nila King Jehoshaphat. Sa kanilang pananalangin sa Diyos, sila ay nag-ayuno, nagkaroon sila ng focus sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, maya-maya malalaman natin kung paano tumugon ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan ng isang mananampalataya na mag-ayuno, mga minamahal. Dahil kapag ang isang mananampalataya nag-ayuno, doon mo kasi maririnig ang tinig ng Diyos. Kung may problema ka, may pagsubok ka ngayon, kapag nag-ayuno ka, malalaman mo kung ano ang ipapagawa sa iyo ng Diyos. Malalaman mo yung tugon, malalaman mo kung anong solusyon ang ipapagawa sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Nung unang panahon, madalas ipaalam ng Diyos ang mensahe ng ating mahal Panginoon sa mga propeta. Ganoon din sa ating henerasyon. Halos lahat tayo, mga minamahal, nang tayo ay lumapit sa banal na gawain, nakakilala sa banal na misteryong ito, lahat ng mga katugunan, lahat ng ating mga tanong sa buhay, narinig natin sa pangangaral ng ating minamahal at ginagalang mahal na pastor. Ganoon din sa ating panahon. O kaya kung minsan naman maririnig mo ang tinig ng Diyos kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia at ikaw ay nag-aayuno, taimtim kang nananalangin, mga minamahal. Subalit madalas, maririnig natin ang tinig ng Diyos sa pangangaral po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung panahon po, mga minamahal ni King Jehoshaphat, ipinarating ng Diyos dahil sila ay nagsumamo sa mahal na Panginoon. Kung atin lamang babasahin ang buong talatang ito, mga minamahal, sila ay nagsumamo sa Diyos, nagmakaawa sa Diyos. Na kung sabi ni King Jehoshaphat, ikaw na Diyos na gumawa ng langit at lupa, ano ang aming gagawin? Hindi namin alam ang aming gagawin. Kaya sobrang na-stress sila, mga minamahal. Kaya nga, ano yung unang ginawa nila? Nag-ayuno sila para malaman nila yung tinig ng Diyos, marinig nila yung tinig ng Diyos. Basahin po natin para nating malaman. 2 Chronicles 20, verse 14 up to 17. Ano po? Dito po sa aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 20, at talata po 14 hanggang talatang 17. Na magkagayoy dumating
kay Jaasiel, na anak ni Zacarias, na anak ni Benajas, na anak ni Diel, na anak ni Matanyas, na Levita, sa mga anak ni Asap, ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. At kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at ninyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Hosapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manlupaypay man, dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Narito, sila'y nagsiahon sa ahunan ng Sis, at inyong masusumpungan sila sa dulo ng libis sa harap ng ilang ng Jeruel. Kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban, at sa pagbabakang ito, magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo, O Huda at Jerusalem. Huwag kayong mga takot o mga lupaypay. Man, bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Everybody say, praise the Lord! So, ayun mga minamahal, ano yung nangyari pagkatapos nila mag-ayuno? Kagaya po ng aking sinabi, dumating ang sagot ng mahal na Panginoon. Sino yung ginamit, mga minamahal? Si Jezebel, na isang matuwid na lingkod ng Diyos. So, mga minamahal, ano yung pinasabi? Ano yung tugon ng mahal na Panginoon sa kanila? Pinasabi ng mahal na Panginoon, huwag silang matakot o manglupaypay man dahil sa mga karamihan na gustong sakupin sila. Dahil ang pakikipagbaka ay hindi sa kanila, kundi sa Diyos. Ganoon din sa ating panahon. Kapag tayo mga minamahal ay nag-ayuno, dyan natin maririnig ang tinig ng Diyos. Gagamitin ng mahal na Panginoon ang isang tao, gagamitin ng mahal na Panginoon ang pangangaral ng salita ng Diyos upang maipahatid sa atin kung ano ang kasagutan ng ating hinihingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa yung iginawa ng Diyos? Itinuro ng Diyos kung ano yung kanilang dapat gawin. Ganoon din mga minamahal. Kung meron kang kalagayan ngayon, meron kang sitwasyon na ngayon na undecided ka, hindi mo alam ano ba yung tamang gawin, kailangan mo marinig ang tinig ng Diyos. At ang Diyos ang magbibigay ng direksyon sa iyo. Ang pagsinabi ng Diyos, kapag nagmula sa mahal na Panginoon ang kasagutan, wala kang pagsisisihan. Everybody say, praise the Lord. So, itinuro ng mahal na Panginoon sa kanila. Ano yung gagawin, mga minamahal? Ano ang sabi sa kanila? Hindi nyo kinakailangang makipaglaban dahil ang pakikipagbaka ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi sila inutusan na maghanda ng kanilang mga espada o sibat, mga minamahal. Ang sabi sa kanila, hindi nyo laban ito. Ito ay laban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ganoon din yan, hindi yan magbabago, mga minamahal. Kung may kalagayan kang mahirap ngayon, sitwasyon, problema, mga minamahal, kung ano man yan, hindi mo laban yan. Yan ay laban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil bilang isang tunay na Kristiyano, ang Diyos ay sumasa iyo. Everybody say, praise the Lord. So, pero ingat din tayo, mga minamahal. Kasi, kailangan marunong tayo mag-discern. Dahil ang kaaway ng Diyos, marunong din yan mangusap. Marunong din yan bumulong. So kapag may pangungusap sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, dapat biblical po. Ibig sabihin, mga minamahal, yung dumating na pangungusap sa iyo, mga minamahal ko, kailangan mo i-discern, dapat naaayon sa salita ng Diyos. Mga minamahal, sabi nga ng Biblia, miski anghel ang mangaral sa iyo, kapag hindi naaayon sa salita ng Diyos, itakwil mo yan. Everybody say amen. So kapag may pangungusap, mga minamahal, ikaw ay humingi ng tugon sa Diyos sa iyong pinagdaraan ng pagsubok o problema, at mayroong nangusap sa iyo, mga minamahal, may ginamit ba ang mahal na Panginoon? Siguraduhin mo na ito ay biblical, ito ay naaayon sa salita ng Diyos, mga minamahal, nang sa ganun ay hindi ka mapahamak o magkamali ng desisyon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga yung mga tao po sa sanlibutan, mga minamahal, kasi hindi nila naririnig yung tinig ng Diyos. Yung mga tao sa sanlibutan, kapag sila ay may mga problema, may mga pagsubok, ang desisyon nila, base sa kanilang nararamdaman, base sa kanilang sariling kaunawaan, o base sa kaalaman ng ibang tao. Kaya ano yung nangyayari, mga minamahal? Nangapapahamak po sila
Sabi nga ng Hosea 4:6, people are perished because of lack of wisdom. Everybody say, praise the Lord. Kaya pala nangapahamak ang mga tao, mga minamahal, kawalan ng kaalaman. Saan? Hindi kaalaman sa sanlibutan. Kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya sila nangapapahamak. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit marami ang namamatay, marami ang mga nagagahasa, mga minamahal. Dahil yan sa hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi sila naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo mapalad dito, mga minamahal. Kahit anumang problema, pagsubok, kaharapin natin, alam natin ang kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Gaya ng mga patotoo kanina na ating narinig, mga minamahal, na sila po ay naka-inkwentro ng masasamang loob, mga holdapper. Ano yung pangungusap ng Diyos? Ang sabi ng isang patotoo kanina, ng ating beloved brother, kung bakit siya inuudyokan ng mahal na Panginoon na manalangin. Yung pala, mga minamahal, ay mayroong masamang mangyayari. Yan yung sinasabing pangungusap po yan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord! Hindi kahayaan ng Diyos mapahamak, mga minamahal. Kaya nga, sabi ng ating nabasa, kapag tayo ay may problema, pagsubok o kahit nasa sitwasyon tayo, mga minamahal, ng kagipitan, mga minamahal, nariyan ang mga holdapper, o nariyan ang masasamang loob, o nariyan man ang aksidente, mga minamahal. Ang sabi ng Diyos, siya po ay sumasa atin. Kaya kapag sinambit natin ang hallelujah, praise the Lord, automatic bumababa ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil may taong nakaluhod po para sa atin. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. So ano yung solusyon na ibinigay ng mahal na Panginoon sa kanila? Mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, basahin po natin yung solusyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. 2 Chronicles 20 verse 20 and 20 up to 22. Ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 20, ang talatay 20 hanggang 22. Amen. At sila'y nagsibang maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa, at habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dingginin niyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon, ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo na nagsisipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ang naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab at ng sa bundok ng Seir na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Amen. God bless you po for the reading of the Holy Word. So, ito yung solusyon. Ito yung sagot sa hiling po ni King Jehoshaphat kung ano ba yung dapat gawin. Pansinin po natin, mga minamahal, yung ginawa nila. Ang sabi sa versikulo 20, sila'y nagsibangong maaga. Napakahalaga pala na tayo po ay maaga. Everybody say amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay may problema at pagsubok, mga minamahal, dapat pala maaga tayo sa banal na gawain. Dapat pala nakaluhod ka na dyan bago magsimula ang banal na gawain. May problema ka na nga, may pagsubok ka pa, darating ka, huli pa, mga minamahal. E paano na lamang kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Kaya nga sila King Jehoshaphat, ang sabi, sila ay maagang nauna doon sa kanilang mga kalaban. Sabi dito, mga minamahal, nauna silang pumwesto doon sa battlefield o sa battleground. Inunahan nila, mga minamahal, yung kaaway nila na pumwesto. Ganoon din dapat, kapag may problema ka, may pagsubok ka, ang gawin mo, bago magsimula ang banal na gawain, nandito ka na, nakaluhod ka na, unahan mo na ang kaaway, panalangin ka na, nang sa ganon, hindi matuloy kung ano mang plano ng kaaway sa iyo. Everybody say, praise the Lord! Mapipigilan po, mga minamahal. Mapipigilan. Kapag nauna ka sa banal na gawain, maaga ka, mapigilan anumang plano ng kaaway sa iyo. Kasi mga minamahal, araw-araw talaga gusto tayong sirain, wasakin ng kaaway ng Diyos. Kaya kinakailangan mas nauuna ka sa kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Napakahalaga po ng tanong, maaga pala mga minamahal. Sabi ng Biblia, maaga sila. So mga minamahal, ano yung isinabi nung sumunod na talata? Hindi pala sila makikipagbakas sa pamamagitan, mga minamahal, ng espada at panangga o sibat. Ang sabi sa kanila, magpupuri sila sa Panginoon. Pupurihin, pasasalamatan nila ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan o kagandahang loob. Ganoon pala dapat, mga minamahal, ang isang mananampalataya. Kahit nasa panahon ka ng pagsubok ngayon, problema, mga minamahal, mabigat na sitwasyon, dapat pala, pinupuri mo pa rin ang mahal na Panginoon, pinapasalamatan mo siya sa kanyang kagandahang loob sa iyo. Everybody say amen. Hindi mo pala kinakailangan ma-stress. Hindi mo pala kinakailangan mag-alala. Kahit ano yan, kahit anong problema, sabihin mo na lahat ng klase ng mabigat na problema. Ang sabi ng Biblia, hindi mo kinakailangan matakot o manglupaypay. Ang kailangan gawin ng isang mananampalataya, purihin ang Diyos, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung iba kasi, kapag may problema, may pagsubok, hindi na makita sa banal na gawain. Lumalayo sa banal na gawain, hindi po dapat ganoon. The more na meron kang pinagdaraanan, nahihirapan ka sa iyong kalooban, magsumamo ka lalo sa Diyos. Dapat lagi kang nasa banal na gawain. Kung maaari, kung kaya mo, mag-join ka rito ng daily worship, praise and worship dito sa ating pastoral. Kung sino man ngayon na may bibigat na problema at pagsubok, sundin niyo po ang naririnig niyo ngayon sa banal na kasulatan. Isang tiyak na bagay, tutugunin ang ating mahal na Panginoon yan. Dahil tinugon niya. Dito sa Biblia, ganoon ang ginawa nila. Ang kanilang ginawa, nag-ayuno, nagpuri, hindi sila nakipagbaka, hindi sila nakipaglaban. So nung sila po ay nagpuri sa Diyos, sila ay nauna, sila ay maaga doon sa battleground. Ano ang nangyari, mga minamahal? Ang sabi ng ating nabasa, nagpadala ang Diyos ng bakay. O ito yung ambush, mga minamahal. Yung mga kalaban nila King Jehoshaphat, sila po yung nagpatayan. Sila mga minamahal yung nakipaglaban. Hindi po nakipaglaban sila King Jehoshaphat. Wala silang ginawa. Ni isa sa mga sundalo ni King Jehoshaphat, wala pong nasugatan. Everybody say, praise the Lord! So yun po yung gagawin natin. Ganyan po natin haharapin kapag tayo ay may pagsubok o problema. Di ba mga minamahal, napakapalad natin. Hindi po alam ito ng mga tao sa sanlibutan. Ako po, galing ako ng Kuwait, mga minamahal. Lalo na ngayong pandemic, nung nagkaroon po ng pandemic doon, ni isang beses hindi sumagi sa isip ko na mangyayari po yung ganoong bagay, hindi lamang sa Kuwait, sa buong mundo, miski dito sa Pilipinas, na ang dami kong nabalitaan doon, mga minamahal, ng mga OFW kababayan natin, at yung iba, hindi man natin kababayan, mga ibang lahi po, ibang nationality, na nagtatrabaho din sa bansang Kuwait, mga minamahal, na sila po ay nawalan ng trabaho dahil sa pandemic, ilang buwang lockdown, walang sahod. Mga minamahal, so, hindi ko ma-imagine, mga minamahal, na nagawa po nilang mag-suicide, magpakamatay, mga minamahal. Araw-araw may lumalabas na balita, kung hindi man Pilipino, ibang lahi, nagpapakamatay dahil po sa stress. Kaya nga, mga minamahal, hindi nila alam harapin yung pagsubok at problema. Napakapalad natin Kaya magtaka tayo Lahat, sa totoo lang, mga minamahal, lahat tayo dito, lahat ng nandito may mga pagsubok tayo ngayon. Lahat tayo may problema. Pero nagagawa nating ngumiti, nagagawa nating tumawa, mga minamahal, nagagawa natin matog na mahimbing. Bakit? Kasi itinuro ng Diyos kung paano natin harapin ang mga problema at pagsubok na ito. Hindi tayo gaya ng mga tao sa sanlibutan na dinadala lamang ng hangin na ng alon ang kanilang buhay, hindi alam ang patutunguhan. Subalit tayo, alam natin, mga minamahal, kahit may pagsubok tayong kinaharap ngayon, ang alam natin na may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. At ito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Everybody say, praise the Lord. Yan nga, di ba, inuusig tayo, mga minamahal. Sabi itong mga taga-Jesus Miracle Crusade, wala na makain. Maraming patotoo, mga minamahal, yung mga kapatiran, sa mga outreaches dahil nung medyo early 90s, 80s, sinubok talaga ang ating banal na gawain. Maraming kapatiran, naglalakad ng ilang kilometro, makadalo lang sa banal na gawain. Everybody say, praise the Lord.
Di ba mga minamahal, kung isa tayo doon, maiisip natin, napakasarap pala maglingkod sa mahal na Panginoon. Kasi yung mga patutuon nila ngayon, mga minamahal, nung dati-dati sila ay naglalakad, ngayon nagbibilang lang ng mga sasakyan. Kaya ngayon yung pagsubok na yun, mga minamahal, nalaman nilang harapin kung paano i-manage, hindi sila gumave up sa paglilingkod. Kaya ngayon tinamasa ang mga pagpapala. Everybody say amen! Kaya nga mga minamahal, wala tayong ibang gagawin kapag tayo ay may problema, pagsubok, hindi tayo magpo-post sa social media. Hindi natin doon ilalabas ang ating sama ng loob. Makikipag-ugnayan ka sa Diyos lang. Sa ating mahal na Panginoon Jesus lamang, na kung saan siya lamang ang magbibigay ng solusyon sa iyo. Hindi tayo lalapit kung kani-kaninong tao, mga minamahal, lalo na't hindi po mananampalataya. Sa Diyos mo ilalagak ang iyong problema, ang iyong pagsubok, makipag-ugnayan ka sa ating mahal na Panginoon Jesus, nang sa ganun marinig mo yung tinig ng Diyos kung ano ang solusyon na Kanyang ibibigay sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mag-aalala, matatakot. Naku, pag may pagsubok ka biglaan, naku, wala Panginoon, anong gagawin ko? Mga minamahal, ayaw ng Diyos na tayo ay natataranta, sobrang natatakot kapag may pagsubok. Kasi kapag ganoon tayo, minamaliit natin ang Diyos, mga minamahal. Sino ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Wala namang imposible sa Diyos. Lahat ng problema may solusyon sa mahal na Panginoon. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay nagugulumihanan, mga minamahal. Kaya nga minsan yung ibang Kristiyano, kapag hindi busog sa Word of God, mga minamahal, yung patumpik-tumpik sa paglilingkod, kaya kapag may pagsubok, may problema, hindi na maitaas yung kamay sa loob ng banal na gawain. Napakalungkot ng mukha, hindi na makangiti, hindi na makapag-praise the Lord. Ayaw po ng Diyos yon, mga minamahal. Ang sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot, huwag kang mga lupaypay, ang Diyos ay sumasa iyo. Everybody say, praise the Lord! Kung tutuusin, napakagaan po ng pagsubok natin. Mga minamahal, ikumpara natin sa mga naunang mananampalataya. Talagang literal, pangil sa pangil. Mga minamahal, ngipin sa ngipin ang labanan noon. Literal po talaga. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mga minamahal, napakadali na. Kasi si Satanas, mandaraya talaga yan eh. Minsan iniisip natin, wala naman akong pagsubok eh. May isip ng Kristiyano yan. Minsan nakala niya wala siyang pagsubok. Mga minamahal, si Satanas, mandaraya. Yung pagsubok mo, ibinibigay niya sa ibang pamamaraan. Halimbawa, minsan, hindi ka nasunod sa kabanalan. Pagsubok po yan. Akala mo, wala kang pagsubok dahil wala kang karamdaman, wala kang problema, pero hindi ka minsan nakakasunod sa kabanalan, pagsubok yan. Minsan, paminsan-minsan ka lang nagbibigay ng tithes and love offering. Minsan magtapat ka, minsan hindi. Pagsubok po yan. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, kung tutusin kung ating iisipin, mas madali pong magbigay ng tithes and love offering ngayon kaysa kapag nagahari na ang mga antichrist. Kapag nandiyan na ang antichrist, doon ka ba magtatapat sa mahal na Panginoon, sa tithes and love offering mo? Ba't hindi na lang ngayon? Habang hindi pa dumarating ang mahal na Panginoon, ba't hindi mo pa ibigay yung para sa Diyos? Bakit hindi ka pa mamuhay na may kabanalan ngayon? Hintayin mo pa ba na antichrist na ang humabol sa'yo? At sasabihin mo, doon ka na mamumuhay ng kabanalan? Mas madali po maglingkod ngayon kaysa sa mga susunod na panahon. Malaya pa tayong nakapagpupuri sa Diyos ngayon. Malaya ka pang nakakadalo sa banal na gawain ngayon. Samantalahin mo ang pagdalo sa banal na gawain. Dahil kapag nariyan na ang mga antichrist at sila po ay naghari na mga minamahal, gustuhin mo mang dumalo, baka hindi ka na makadalo. Everybody say, praise the Lord! Kaya mapalad tayo mga minamahal. Some of us dito, halos karamihan, nagtatrabaho, mga pagod at puyat, wala pang pahinga. Subalit pinili nating dumalo sa banal na gawain. Yung iba sa atin dito, maaga pa ang trabaho mamaya. O yung iba sa atin dito, may importanteng lakad pa mamaya pagkatapos ng banal na gawain. Subalit inuna natin ang ating mahal na Panginoon dahil alam natin ito ang tamang dapat gawin, lalo na sa ating panahon ngayon. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, nasa gitna tayo ngayon eh. Noong unang panahon, napakahirap ang mga pagsubok, napakahirap maglingkod. Maraming Christian martyr, pinahintulot ng Diyos na mga matay sila. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa grasya ng Diyos. Kaya nga,
habang may panahon, habang may oras, mga minamahal, gawin na natin yung dapat gawin natin. Huwag na nating hintayin yung mga susunod pa na araw na hindi natin alam. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Proverbs, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan dahil hindi mo alam kung ano ang dadalhin nito sa iyo. Kaya kailangan ngayon pa lang kung anong dapat mong gawin para sa mahal na Panginoon. Kung may kailangan kang dapat ibigay para sa Diyos, gawin mo na sa mga oras na ito. Huwag mo lang hintayin yung mga susunod pa na araw dahil hindi mo na alam. Hindi natin masabi, baka biglang pumutok ang gera, mga minamahal. Nabanggit ng ating beloved ordained preacher sa kanyang panaginip. Hindi lamang ang ating beloved ordained preacher. Meron pa akong nakausap, ibang kapatiran, nag-share sila ng kanilang dreams. Ganoon din, war, kaguluhan ang kanilang panaginip. So ibig sabihin, mga minamahal, gaya ng mga nakaraang pangangaral ng ating beloved ordained preacher, ang Diyos, hindi man natin alam ang eksaktong oras, panahon ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Subalit, bibigyan tayo ng sign ng ating dakilang Diyos na siya po ay magbabalik na talaga. Kaya nga marami ng revelation, marami ng visions and dreams na nariyan na ang mahal na Panginoon. Kaya nga kung may hindi ka pa ginagawa ngayon para sa mahal na Panginoon, gawin mo na. Magdesisyon ka na ngayon. Huwag mo nang hintayin ang bukas. Huwag mo nang hintayin ang mga susunod na araw. Saka ka pa magdesisyon. Naalala ko yung isang patotoo sa dako ng main church, mga minamahal, na naginip yung isang kapatiran doon. Hindi ko po eksaktong matandaan kung panaginip ba o vision. May isang kapatiran dumating sa pastoral sa gate. Ba't nagtataka siya? Araw ng banal na gawain, nakasara yung pintuan. Sabi niya, late ba ako? Tapos na bang banal na gawain? Bakit wala nagbubukas ng pinto? So, sabi niya, nabisi kasi ako sa aking negosyo, nabisi ako sa trabaho ko, kaya ngayon lang nakadalo. Maya-maya, may dumating naman, isa ring kapatiran. Sabi niya, bakit nakasara pa ang pinto ng main church? Wala bang gawain ngayon? O, tapos na ba ang gawain ngayon? Sabi nung isa, nabisi kasi ako sa ibang bansa sa pagtatrabaho eh. Hindi ko nabigyan ng panahon, yung ang mahal na Panginoon. Dumating ulit yung isang kapatiran. Sabi rin yung isang kapatiran, wala po bang banal na gawain ngayon? Di ba araw ng banal na gawain ngayon? Eh, nabisi kasi ako sa pag-aaral ko, hindi ko nabigyan ng panahon ng Diyos. Hindi nila alam, nag-rapture na, mga minamahal. Naiwan na sila, wala na pong banal na gawain. So, ibig sabihin ng panaginip na yun, o vision na yun, yun po ay warning sa ating lahat. Kailangan nating unahin ang Diyos higit sa lahat, mga minamahal. Lalo na sa ating kalagayan ngayon, very critical ang ating mundo. Wala kang ibang i-priority, ang Diyos palagi, ang iyong paglilingkod sa Diyos, ang iyong kaligtasan sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Pangalawa na lamang yung mga bagay dito sa lupa ngayon. Priority natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. 2 Chronicles chapter 20, verse 24 up to 25. Magtapos na po tayo, mga minamahal. Dito po sa aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 20, ang talata po ay 24 hanggang talatang 25. Amen. At nang ang Huda ay dumating sa bantayang muog sa ilang, silang nagsitingin sa karamihan at narito, mga bangkay na nangakabuwal sa lupa at walang nakatanan. At nang si Josapat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila nasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at ang mga mahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili na higit kay sa kanilang madala. At sila'y nagsidoon na 3 araw sa pagkuha ng samsam ng totoong marami. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Mga minamahal, hindi lamang po nagtapos sa tagumpay sila King Jehoshaphat. Pagkatapos nilang awitan ng Diyos, magpuri sa mahal na Panginoon at nagpadala ang Diyos ng bakay sa mga kalaban nila na yung kanilang kalaban sila nagpatayan. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, after pala ng pagsubok at napagtagumpayan mo yung pagsubok, marami palang pagpapala ang ipagkakaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Di ba tayo masaya, mga minamahal? Makapag-amen po ba tayo? Sabi ng verse 25, inabot po sila ng 3 araw para lamang maubos yung mga hiyas, yung mga kayamanan na galing sa kalaban nila. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay dumaranas ng mabigat na problema, pagsubok sa mga oras na ito, asahan mo, may malaking pagpapala ang nag-aabang para sa iyo.
biblical, nakasulat sa Bible. Ganoon din ang mangyayari sa atin. Kung paano ang pagkilos na makapangyarihang kamay ng Diyos noon, ganoon din po sa ating panahon ngayon. Kaya hindi mo kailangang manlupaypay. Hindi mo kinakailangan malungkot kung may problema ka ngayon o pagsubok ka o may gumugulo sa iyong puso at isipan. Isang tiyak na bagay may nakapagpapalang nakalaan para sa iyo. Ang kinakailangan mong gawin, lumaban ka. Lumaban ka sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil wala po tayong sandata. Mga minamahal, wala tayong ibang sandata dito sa lupa, kundi ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang sandata ng Kristiyano, mga minamahal. Sa pamamagitan ng pagpupuri, palagi pag-aayuno sa mahal na Panginoon, diyan mo magagapi, mga minamahal, ang pagsubok mo. Diyan matatapos ang pinagdaraanan mo. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay may bigla ang pinagdaanan, may masamang balita, hindi natin maiwas yan eh. Sangkap ng buhay yan, mga minamahal. Bigla ang mayroong mga kaganapan na hindi inaasahan, mga minamahal ko, huwag tayong lumayo sa mahal na Panginoon. Bagkus lalo po tayong lumapit sa Diyos. Mga minamahal, nung panahon ng mga unang hari sa bansang Israel, nung mga naunang panahon, mga minamahal, yung mga matuwid na hari, kasi hindi lahat na naging hari ng Israel matuwid po eh. Yung mga matuwid na hari, dahil sinusunod nila ang banal na kalooban ng Diyos, inuuna nila ang Diyos, lahat po ng kanilang pakikipagbaka tagumpay po. Yung ibang mga hari naman, mga minamahal na hindi naging matuwid, sa harapan ng Diyos, sila po ay mga nagapi. Mga minamahal, mababasa natin yan sa aklat ng unang hari at ikalawang mga hari. Ganoon din yan sa panahon natin. Kapag tayo mga minamahal ay may pagkukulang sa mahal na Panginoong Yesus at hindi natin sinusunod ng buo ang banal na kalooban ng Diyos, tayo nakakaalam yan mga minamahal. Kung nasusunod ba natin ng buong buo ang kalooban ng Diyos, kaya nga minsan nahihirapan tayo sa ating kalagayan. Subalit pakinggan din natin ang mga patotoo ng ating ibang kapatiran na tapat na naglilingkod sa Diyos, lahat ng pagsubok na pagtagumpayan po nila. Everybody say amen. Ganoon din yan, mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, minsan nahihirapan tayo sa ating kalagayan, parang kanina may narinig ako na patotoo na sabi niya, nagtanong siya sa mahal na Panginoon, mahal Panginoon, bakit nangyayari ito? Yung pala, meron siyang pagkukulang sa mahal na Panginoon. Ganoon yan. Ganoon sa ating panahon, mga minamahal. Kaya kung gusto mo matapos na yung problema mo, kung gusto mong maging maayos ang kalagayan mo, kung gusto mo maging tagumpay ngayon sa iyong kalagayan, sundin mo ng buong buo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kasi tayo nakakaalam ng kondisyon po ng ating puso, kondisyon ng ating espiritual. Kung tayo ba ay lumalakad, mga minamahal, sa kalooban o buong-buong kalooban ng ating mahal na Panginoon Yesus. Kasi sabi ng Biblia, mga minamahal, kailangan lahat po eh. Kailangan nating sundin lahat. Sabi ng Biblia, kapag ginaganap mo yung siyam sa kautosan ng Diyos, sabalit natitisod ka sa isa, baliwala po, mga minamahal. Kinakailangan buo, masunod natin lahat, mga minamahal. Nang sa ganon, kahit gabundok na problema pa yan, o kasing lawak ng dagat na pagsubok yan, mapagtatagumpayan mo yan. Everybody say, praise the Lord. Kaya walang ibang gagawin ng mananampalataya, lalabanan mo yung pagsubok, magpupuri ka, mag-aayuno ka. Hindi ka lalayo sa banal na gawain. Kapag nahihirapan ka, hanggat maaari, maglupasay ka dyan, magmakaawa ka sa Diyos. Hindi ka papayag na hindi mapuspos kung matapos ba ng banal na gawain. Hindi ka papayag na walang tugon sa iyong dalangin. Everybody say, praise the Lord. Kaya itinuturo sa atin, mga minamahal, ito yung gagawin natin kapag tayo ay may mabigat na pasanin o problema sa mga oras na ito. Napakapalad natin. Hindi tayo katulad po, mga minamahal ng mga tao sa sanlibutan. Kung ating makita ang kanilang mga kalagayan, napakahirap, kawawa. Mga minamahal, nagdusa sa lupa, nahirapan sa kanilang kalagayan dahil walang Diyos na sasaklolo sa kanila. Tapos nag-suicide pa na hindi nakakilala sa Diyos, impyerno pa ang patunguhan. Kaya napakapalad natin, kaya napakarami pong dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Ng isang mananampalataya, napakaraming dapat ipasalamat sa Diyos na sa tuwing ikaw ay nasa banal na gawain, na halos hindi matapos ang iyong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus, na hindi ka nakakaramdam ng katamaran sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon dahil napakaraming mabuting bagay ang ginawa sa iyo ng Diyos. Ikumpara mo ang buhay mo sa mga tao sa sanlibutan ngayon. Kung wala ka masyadong maraming pera ngayon, mas mapalad ka pa rin sa mga tao sa sanlibutan. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo malungkot kung wala tayong pera, mga minamahal.
Hindi tayo malungkot kung tayo ay walang material na bagay. Mga minamahal, malungkot ka kapag hindi mo nadarama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakaganda ng patotoo kanina, mga minamahal. Yung palang mansyon natin, mga minamahal, mahaba talaga. Palasyo talaga. Kaya anong dahilan mo para ikaw ay mag-aalinlangan sa Diyos? Kahit sabihin mong, mahal na Panginoon, katatapos lang ng pagsubok ko, meron na naman. Pasalamatan mo sa Diyos yan dahil yung ipagkakalob sa iyo ng Diyos sa langit, sobra-sobra po, mga minamahal. Ang sabi ng patotoo kanina natin, beloved sister, napakahaba ng ating mga mansyon sa kalangitan. Everybody say, praise the Lord! Kaya mga minamahal, si Satanas, bibirahin tayo ng bibirahin sa mga pagsubok. Pahihirapan tayo ng pahihirapan. Dahil yan ang sandata ng kaaway, mga minamahal, upang tayo po ay hindi magpatuloy. Kaya labanan po natin, mga minamahal. Huwag tayong magkulang sa pananalangin ng pagpupuri, lalo na po sa mga panahong ito, mga minamahal ko. Kapag may problema ka, pagsubok ka, nagugulumihanan ka, magpa-counsel ka. Kung hindi man lumapit ka sa Diyos, makipag-ugnayan ka, manalangin ka sa Diyos, huwag mong solusyonan ang problema mo ng sarili mong kaunawaan. Dahil kapag ginawa mo yun, doon na makakilos ang kaaway ng Diyos sa iyong buhay. Habang tayo umaawit, mga minamahal, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan po natin ang Diyos dahil anumang pagsubok o problema ang ating kaharapin ngayon, alam na po natin yung ating gagawin. Hindi na po tayo magugulumihanan, hindi na tayo mag-aalala. Dahil alam natin, mga minamahal, may Diyos, mga minamahal, na kasama natin. Kahit gaano kabundok, kahit nung mga panahon ng Israel, mga minamahal, kapag nahihirapan sila sa kanilang kalagayan, i-describe nila yung mga pagsubok na kasing laki ng mga bundok, kasing laki ng mga pader. Ganyan nila i-describe yan. Kung tutuusin, mga minamahal, hindi po mahirap, hindi po madali ang may pagsubok. Bawat isa sa atin dito may pinagdaraanan po. Minsan makita mo yung kapatid mo nakangiti sa iyo, pero sa likod ng ngiti na yun, napakabigat ng kanyang pinagdaraanan. Pero kaya siya nakangiti, dahil alam niya ang Diyos niya makapangyarihan. Lahat tayo dito, mga minamahal, ang bigat ng pagsubok, ang bigat ng problema. Minsan kahit yung mga tumatayo sa banal na pulpito, akala nyo napakalakas namin, mga minamahal, pero hindi nyo alam. Marami kaming pinagdaraan ng pagsubok. Pumalit alang-alang sa mahal na Panginoon. Gampanan namin ang aming tungkulin, mga minamahal. Hindi lamang sa mga tumatayo sa banal na pulpito. Yung mga awit, manunugtog at kayo po, beloved brethren. Minsan, mag-share kayo ng kabutihan ng Diyos sa inyong mga katrabaho. Kahit kayo mismo nahihirapan. Pero ipinapangaral nyo ang salita ng Diyos, mga minamahal. Bakit? Kasi alam natin, kaya natin, hindi tayo nag-iisa. Hallelujah! 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 Awit natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! When you're up against the wall and your mountain seems so tall, And you realize that's always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. isa na pa po, isa. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, or let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say,
mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. Napakalapit po ng Diyos ang You can run away and Pwede mong sabihin hide, ngayon sa mahal mo let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. Pagluhod mo, magbubukas When ang everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and I'll take the pain away. And when it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the Lord away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take my pain away. And when it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He, and that is within me. You can praise her away. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the words of your testimony. You see the darkness go as the faith begins to grow. You're not alone, so how can you feel when everything falls apart? Praise His name. When you have a broken heart, Papurihan mo pa rin ang Diyos. Hallelujah. Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise her away. Greater is He that is within me. You can praise her Pwede po natin ang away. stand sa mga. Nasa kalagitnaan natin ang ating mahal na Panginoon. When you're up against a wall Hallelujah. and your mountain seems so Yan ang tall, pag-comfort ng Diyos. and you Naririnig mo realize ng Diyos ang ating mga life's nabibigan not ng puso. always fair. Ibinibigay ng Diyos kayo ng kapayapaan You sa can atin. run away and hide, or let the old man decide. You can change your Sa pamamagitan lamang ng circumstances panalangin doon, mababago ang iyong kalagayan. Hallelujah.
ang meron ka ngayon. Huwag mong tingnan, huwag mong isipin kung ano ka na kaya mo. Ang isipin mo, yung kagandahan noon ng Diyos sa buhay mo. Ang tingnan mo, yung kaya gawin ng Diyos sa buhay mo. the pain away. And when it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands Pag hindi mo na and kinakaya, say, parang gusto mo lang magbigay. Itaas mo ang iyong mga kamay. that is Sabay within mo, me. tawagin mo ang mga Praise kamay. the Tawagin mo ang mga Oh, you can open by the blood and by the words of your testimony. You see the darkness grow as our faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? And everything's so praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Ayaw ng Diyos na tayo ay nalulong. Lord, Ayaw na nga naman na ikaw ay nagsasaktan. Hindi siya nabayubay sa oras ng Kalbaryo para lang magtusa ka. when it seems Kung nasasaktan ka sa mga oras na ito, mas higit sa Diyos. when you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He, and that is within me. You can praise the Lord away when everything falls apart. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the Lord away. Greater is He that is within me. You can praise the Lord away. If you just praise His name. Kahit di manalangin mo kami naman. Hindi tayo dapat malungkot, mga minamahal. Hindi tayo dapat manglupaypay. Dahil lang nasa iyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng Biblia, hindi papabayaan ng Diyos kailanman yung mga umiibig sa Kanya. Lahat tayo umiibig sa mahal na Panginoon, kaya tayo naririto, mga minamahal. Kaya tayo nagtitiis, kaya tayo nagpupuyat, dahil iniibig natin ang Diyos. Kaya hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ano yung makapalad natin, may isang pastor na nagturo sa atin. Nalaman ang tamang pamamaraan, mga minamahal, na pagdilingkod sa Diyos. Kaya nga naman kahit anong kaharapin natin ngayon, palagi may nakalaan na solusyon. Palagi may katugunan sa ating mga dalangin.
Ano man ang kinaharap natin ngayon, palagi may nakalaan na solusyon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos natin pinaglilingkuran. Marami tayong pagkukulang sa Kanya. Marami tayong kahinaan. Subalit hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga pinamahal. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na mensaheng aming napakinggan sa umagang ito, mahal na Panginoon. Na kami po ay iyong tinuruan na sa tuwing may mga mabigat na problema at pagsubok, hindi kami matatakot, hindi kami mag-aalala. Bagkus kami ay lalong lalapit sa iyo, magpupuri sa iyo, magpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa napakatamis mong banal na presensya. Patuloy lamang na ikaw ay aming kapiling sa mga oras na ito. Patuloy lamang na tinugod mo na ang aming mga dalangin sa mga oras na ito. Maraming salamat. At patuloy mong pinangahawakan ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa kabila ng napakagulo na ng aming mundo ngayon, mahal na Panginoon. Subalit nariyan ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-iingat, pagbabantay sa tuwid-timina sa iyong mga anak. Maraming salamat. Hindi po ito mabayaran ng anumang halaga ng pera o kayamanan. Maraming salamat maging sa aming mga magulang sa iyo, sa aming minamahal at ginagalang mga pastor. Na patuloy na nanalangin para sa amin. Hallelujah, nariyan po, mahal na Panginoon, bagamat sa kanyang kalagayan, mahal pa yung patuloy na ipinapanalangin ang iyong mga banal na gawain sa buong mundo. Kaya dalangin din namin para sa ipatuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, mahabang buhay pa, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo sa kanya upang siya patuloy namin makapiling sa paglilingkod sa iyo. Dalangin namin, mahal na Panginoon, na patuloy mong panghawakan lahat ng iyong mga anak, palakasin, patatagin, ano man mga problema at pagsubok pinagdaraanan, mapagtagumpayan naming lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po manalangin, mga minamahal, sa ating mga pangailangan, o kung tayo po mga minamahal ay may mga karamdaman, ipatong ang isang kamay sa ulo at ang isang kamay patong doon sa parte ng katawan na ating nararamdaman na mayroong masakit. O kung meron kang mabigat na problema, taas mo ang dalawang mong kamay sa mga oras na ito. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Mga minamahal, nariyan ang solusyon, nag-iintay na po. Mga minamahal, ang kailangan lang natin gawin, manampalataya at angkinin. Sama-sama tayo manalangin. Opo, dakilang Diyos, amang banal, aming pinakamamalaban ng susunod na langin, na minamahal, ginigalang mga Pastor Estrada Alameda, sama-sama naming sinasaway, ano mga uri ng karamdaman sa aming mga pisikal na pangatawan, ubo, sipon, trangkaso, lagnat, skin allergy, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, cast out, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Problema, pagsubok, kahirapan, lumayas kayong lahat sa mga kapirang pangalan ni Jesus. Mga hadlang sa aming mga dalangin, cast out in the name of Jesus. Paghihina, panlulupaypay, panalamig, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bilang tanda ng pagtatagumpay ang pangminamahal sa ating pong banal na gawain sa umagang ito, sabay-sabay po tayong tumalon at sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Praise God. We love you in the Lord po, beloved brethren. God bless you po. At bago po tayo dumako sa ating pong pansamantalang pag-iwaiwalay, tayo po muna ay darako sa mga mahalagang announcement at ang buong pagkakataon po sa ating beloved preacher, John Jubay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Mark Nuwal. Sa balang salita ng ating dakilang Diyos na ito po ay dinala niya sa umaga ito na ito magsilbing karagdagang kalaman ng bawas sa atin sa patuloy natin pamumuhay bilang sa matagumpay at matatag na Kristiyano. Ating po palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat mo magsabing praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po ay magpapatuloy po sa ating balagawain. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo dumako mga minamahal sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay kukuha po mga minamahal. Amen. Praise the Lord ng ating special offering. Amen. Praise the Lord. Ito po ating special offering mga minamahal. Ito po ay hindi po sa pilitan mga minamahal. Amen. Ito po ay para lamang po sa ating mga minamahal na kapatiran na kayo po ay may mga ekstrang pagpapala at nais nyo po makabalikat mga minamahal sa mga karagdagang pangailangan ng ating balagawain sa lugar na to. Amen. Praise the Lord. Marami po tayong ipapaayos pa po dito mga minamahal. Lalo na po ngayon mga minamahal, nalalapit na po yung tag-ulan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa may gawing may webcast po natin mga minamahal. Hindi pa po yan natapos mga minamahal. Mayroon pa po niya kulang. Amen. Praise the Lord. So pag umuulan po mga minamahal, yung tubig pumapasok po dyan. Amen. Kaya kailangan po natin yan maisaayos mga minamahal. Amen. Kaya kung kayo po ay may mga ekstrang pagpapala, amen. Praise the Lord. Kayo po ay magkaloob sa gawain ng ating dakilang Diyos at ang ating dakilang Diyos po ang magbalik sa inyo na makalimang beses na pagpapala. At narito po ating mga kapatid, ating beloved brother Orlando Magaling para po sa panalangin sa ating may pagkakaloob na special offering. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved preacher Jan Dubai. Mga minamahal, tayo magkasama na langin para sa ating pagkakaloob ng mga special offering. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamamahal Panginoong Jesus. Sa unat-darahan po namin beloved Honorable Pastor Wiltesa Arumeda, minsan pa mga panahon, kami nagpupuri, papasalamat sa lahat-lahat, maging sa mga pagpapala at biyaya sa amin. Kaya narito yung mga anak, mahal Panginoong Jesus, tanggapin mo po, basbasan po, langan po ang bawat pagkakaloob namin mga special offering at panalangin po namin patuloy po ang pagpalain. Amen. Praise God. Ang bawat masaya nagkaloob. Mahal Panginoon, ito po ang samot na lang namin sa matamis at makapangyang pangalan Jesus. Amen. Praise God. sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay magpapatuloy po sa ating balagawain sa pamagitan po ng ating mga mahalagang announcement. Amen. Praise the Lord. Malagawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ay patuloy natin sasagawa, mga minamahal, 3 beses po sa loob ng 1 linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules sa ating midweek service, mga minamahal, tayo po ay nagsisimula sa ganap na
alauna ng hapon at natatapos po tayo sa ganap na alas 5 ng hapon. At araw po ng Biyernes, katulad po nito, ating overnight prayer, tayo po nagsimula alas 10 ng gabi at natapos po tayo sa ganap na alas 4 o alas 4:30 ng madaling araw po ng Sabado. Amen. Praise the Lord. At araw po ng Linggo, mga minamahal, ating Sunday General Service, mga minamahal, tayo naman po ay nagsimula alas 9 ng umaga at natatapos po tayo sa ganap na alas 3 ng hapon. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, at meron din po tayong mga programa sa radyo, magit sa mga ating telebisyon, mga minamahal, sa radyo po natin sa DCMA 1530 kHz. AM band yan po ay tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At tuwing araw, mamaya po ating TV program sa PTV Channel 4, Amen. Praise the Lord, alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo mga minamahal sa pagdalo sa ating balagawain. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy tayo mag-anyaya ng mga baguhan, mga minamahal, upang ating mailapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At meron po tayo paglalayan sa mga nais po magpalayan sa pagkatas ng ating balagawain. Kayo po ay magtungo sa harapan para po kayo ay mailayan. At kung kayo po ay may mga katanungan, nais niyo po magpa-counsel, nandiyan po ang ating mga beloved preacher. Handa po nila sagutin ang inyong mga katanungan. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po tayo mga karagdagan pa po mga announcement, tayo po ay sama-sama na po tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa tagumpay ng ating balagawain na idinaos sa araw na to. Amen. Praise the Lord. Sa umaga ito, tayo po binibigay ang pagkataon sa ating beloved Brother Romy Villamor. Amen. Praise the Lord. Para po sa panalangin sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal. O padakilang Diyos ng mga Panginoon sa lahat ng mga banal. Maraming salamat po Diyos sa bawat paglangis, mahal Panginoon, sa bawat joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon, sa pagbibigay sa mga buhay ng patotoo, mahal Panginoon, hallelujah. At sa iyong pagkikilos ng Banal Espiritu, mahal Panginoon. Hallelujah. At sa banal na salita na aming napakinggan sa umagang ito, mahal Panginoon. Sa kalakasan namin ang aming sa kalakasan namin sa paglilingkod namin sa iyo, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, kung paano mo kami iningatan, mahal Panginoon, ganun din po, mahal Panginoon, ingatan mo kami. Hallelujah. Sa aming pag-uwi, mahal Panginoon. Hallelujah. Itong agsamot dalangin sa arang pangal. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord.